The point man. Kung sa basketball may point guard, ngayon may point man. Pambira. Okay? Ito na po, pag-usapan natin ang sabwatan, magkasabwat sa pera, sa korupsyon. Sandro Marcos at Tambaluslos, di umano. Pag-usapan natin yan. Ito yung diniscuss dyan sa Manila Times. Si Deputy Secretary Sofonias Ponyong Gabonada ng Kamara ay tinuturing na point man ni Speaker Martin Romualdez. Ano yung point man? Si Stephen Kerry ba yan? Inuugnay siya sa pag-institutionalize at pagpolitika ng mga programang AKAP, AX at TUPAD na umano'y napapabor lamang sa mga kaalyado ng speaker base sa kanilang ipinapakitang katapatan. Yan. Siya na po ang nagdidirect. Ito, i-connect po natin ito kay Sandro. Mamaya, relax lang kayo, iisa-isahin natin. Si Gabonada, okay? Siya yung yung programang AX, siya namimili kung sino sa mga congressman. So, ito, sinasabi ko, ini-interpret lang natin, binibigyan lang natin ng komentaryo yung binalita sa The Manila Times. Kung ito ay totoo, alam ito ng mga congressman. Kapanawagan sa congressman, totoo ba ito? Okay? Tuloy tayo. Kinakailangan dumaan sa opisina ni Gabonada ang mga kongresista para makakuha ng pondo para sa kanilang distrito. So in short, ako si Gabonada. Hoy, hindi ka sip-sip sa bossing mo. Mano ka? Mano ka? Halik puwet. Halikan mo ang puwet ni Tambi. Pag hindi, wala kang pondo. Yan. Okay? Si Gabonada po yan. Inuugnay din siya sa pagdidikta sa mga inhinyero ng DPWH. Ito na. Mga district engineer. Kung kanino dapat ibigay ang mga kontrata kahit pa natapos na ang bidding process. Ayan. Naalala nyo, pagka merong may project sa DPWH, may bidding yan. So kahit halimbawa, ikaw nanalo ka sa bidding, kailangan dumaan ka sa opisina ni Gabonada. Alam nyo anong importance ni Gabonada kay Tambi? Okay? According sa pahayag na ito, hanapin nyo na lang. Kasi para malinis si Tambi. Hindi siya humaharap. Ang humaharap si Gabonada. Hindi si Tambi. So malinis siya. Yan yung sinasabi. Ganyan maglinis. Hindi haharap. Kaya sasabihin, hindi ako involved dyan. Ba't ang daming pera nito? Kaya, House. Imbestigahan nyo to si Gabonada. Kayong mga senador. Imbestigahan nyo to si Gabonada. Lalabas yan. Bakit siya nagre-release? Bakit meron nang nanalo sa bidding? Kailangan dumaan sa kanya. Ayon sa mga ulat ngayon ay namumuhay siya ng marangya. May mga designer clothes, luxury SUVs at high-end na tirahan. Wow! Kaya kayo ba sa Forbes? Sinisiguro nyo na kayo ay hindi masusugod kasi sasabi nila, magtatalaga kami ng maraming pulis sa Forbes, ay ganito, sa mga ganitong subdivision. Bakit? Diyan nakatira ba? May mga nakatira ba dyan na mga magnanakaw? May mga magrarally. Bakit sa Forbes? Ba't kailangan yung bantayan yung mga malalaking subdivision? Ba't hindi kayo magpunta dyan sa Barangay Commonwealth? Sino mga kurap ang nakatira dyan sa mga malalaking subdivision? Parang diskaya, no? Samantala nga mga Pilipino nalunod sa baha. Nagkasakit sa baha. Nabagsakan ng bubong dahil sa bagyo. Dahil yung lugar nila binaha, gumuho ang lupa. Pero sila naka-luxury SUV at high-end na tirahan. Meron siyang high-end na tirahan, luxury SUV kahit nagsisimula lamang bilang ordinaryong empleyado. Wow. Parang teacher, no? May mga congressman, di ba? Dati teacher lang. Sa tricycle lang. Ngayon, magagarang relo, handbag, artista van, etc. Ganyan ang mga Pilipino. Ituloy po natin.
Noong 2023, napaulat na mas mataas ang performance rating ni Gabonada kumpara sa mas matataas na opisyal sa Kamara. Dinoktor yan. Inuugnay siya sa pagbabalik ng dalawang dating opisyal na nasibak. Ito, may dalawa. Attorney Joey Domingo at Thea Uy. Ayan ha. Ito. Papakita ko po sa inyo itong picture na ito. Teka muna. Oh, wait. Meron akong ipapakitang picture sa inyo. Ito sila. Ito po yung mga na inuugnay kay Gabonada. Kasi si Gabonada, siya ang nagbalik dito sa dalawa na nasibak. Bakit ibinalik? Tuloy natin. Inuugnay siya sa pagbabalik ng dalawang dating opisyal na nasibak. Si Attorney Joey Domingo. Umano'y nangongolekta ng 20 to 30% komisyon mula sa mga kontraktor. Okay, kontraktor ka, may 20%. Kunwari, Diskaya. Example lang po ito O kunwari, kontraktor, Coach Oli. Pengi akong 20% sa akin. At ito ang karugtong niyan. Naiulat na kinuha siya bilang staff sa tanggapan nino? Ni Sandro Marcos. Okay? Sa buhatan na itits. Yung 20-30%, ngari ako si Kong, o kayo si Attorney Domingo. Ito 20-30% sa'yo. Staff ngayon ni Sandro Marcos. Ano meron? According dun sa balita yan Sa balita po yan. Ini-interpret ko lang ng Manila Times. Punta naman tayo kay Thea Uy para magkamukha sila. Para magkamukha kayo. Oo. Saan kaya kayo tama kaya itong editor kong nilabas ang picture? Ba't magkamukha? Magkapatid ba ito o parehas ang umayos ng ilong? Ay, umayos ng ilong. Hindi ko sinasabing inaayos. Baka yung nose line, makeup lang, hindi inaayos yung ilong. Hindi nagpaturok ng cheeks, makeup, okay? Hindi po salamat doktor ibig ko sabihin, okay? Tuloy po tayo. Sino to si Thea Uy? Dating assistant secretary din. O si Domingo, dating undersecretary. Tuloy, inakusahan din ng parehong gawain. Pareha sila. Kalaunay, kinuha rin bilang chief of staff ni Representative Bieda. Kasawa naman ang kumuha. Nakikita nyo na yung ugnayan. Nakikita nyo na, yung ugnayan. Nang sabwatan. Diba? Kumukuha ng 20 to 30%, di umano. Kaya ulitin ko, dapat imbestigahan nyo to mga senador. Saan sila kumukuha ng pera? Imbestigahan nyo rin to mga sa House. Kasi yan tinuturo dito, nitong balita, silang dalawa. Tuloy, ang dalawa ay sinasabing namumuhay na ngayon ng bongga. May mga mamahaling gamit, Hermes, Chanel, Dior, at noseline. Uy, pambihira. Hindi kasama yung nose line. Bakit ba mainit ka sa mga nose job? Hindi po yun. Ano ba ito? Nagkamali ata yung editor ko ng sulat. Bakit pati ang galit ata sa nose line. At tirahang milyon ng halaga. Binibigyan diin ng artikulo ang laki ng kapangyarihan at impluwensya ni Gabonada na umano'y kayang paikutin pati ang mga desisyon na may kinalaman sa anak ng Pangulo. Diba? Nagsasabuatan. Ganyan po katindi. Tuloy din natin. Nagtataka rin ang manunulat kung bakit hindi nababanggit si Gabonada sa mga pagdinig sa Senado kahit umano'y malalim ang kanyang papel sa mga proyekto ng gobyerno. Yan na po. Okay, ito yung tanong ko. Dapat, mga senador, imbestigahan nyo to. Calling Robin Padilla. Gusto mo pa bang i-message kita? Hindi. Joke. Bato, Bongo, imbestigahan nyo to. Marcoleta,
I mean, ang may silbi. Hindi, pakiimbestigahan. Ha? Eh wala naman tayong aasahan diyan kay Lacson. Wala naman tayong aasahan kay Tito Soto eh. Ewan ko lang kung may imbestigahan to. Kung sino man magpatawag dito, eh dapat. Kasi napaka-powerful ni Gabonado ha. At ito yung ito yung The Manila Times nilabas, okay? So, ito yan. Alam nyo ba si Attorney Domingo? Ngayon, kanina pinakita natin na tumatanggap ng pera sa contractors ng dating nagtatrabaho as USEC. Tinanggal na nagtatrabaho ngayon sa opisina, staff ni Sandro Marcos ay abogado rin ng nag-aakusa kay Pastor Kibuloy na si Amanda. Nako-connect nyo na. Yan ang problema sa Pilipinas. Akala mo, kung makapag-akusa sila, malilinis sila. Isipin mo yung nag-aabogado kay Amanda na alam natin fake news yung sinasabi ni Amanda. Dahil yan ang sinasabi ng KOJC, pati yung tanim witness ni Risa Ontiveros, sinabi, peke lahat ng mga sinabi ni Amanda. At sinong abogado nun? Yung humihingi, di umano ng 20 to 30% sa mga kontraktor. Pagko-connect nyo na. Kaya itong bansa natin, walang mangyari-yari. Dahil pati witness, peke. Investigasyon, peke. Pati ilong, peke. Pati project, peke. Ghost project. Pati bait-baitan, peke. Pati presidente natin, peke. Kasi si Romualdez ang presidente. Puro peke. Pati witness. Tanim witness si Risa Ontiveros di umano. Sinuhulan. Binayaran yung witness, pinatira sa condominium niya. May investigasyon po dyan. May mga proof pong ilalabas patungkol dyan. Wait lang nyo. Kasi sasampahan ng kaso yan. Ngayon, anong koneksyon? Kaya sinisira nila si Pastor dahil alam nila papalag. Dahil alam nila, higit sa lahat, na hindi nila kayang bayaran, Duterte. Siya po ang pinakamalapit na tao kay PRRD bukod dun sa mga kamag-anak. Kaya po sinisira. Kasi talagang gustong gabain ng Duterte. Nako-connect nyo na. Kaya alam natin, yung mga testigo, peke. Kita mo na, nakita nyo yung lifestyle nila? Hindi po ako nagsabi niyan. Manila Times. Ano mga senador, magpapakainutil kayo? Hindi nyo imbestigahan to? Kayo mga congressman, hindi kayo, ikaw, bago ka, Lacson, ano ka, display dyan? Patawag mo to. Diba? Kung guilty sila, dapat parusahan. Kung hindi, kailangan pa rin silang imbestigahan. Kasi bakit biglang yaman? Bakit ang powerful ni Gabonada? Napapagdugtong na, di ba? Ewan ko sa inyo. Kung kayo may papatuloy magiging inutil. Pero kami, tatandaan ninyo, nagre-research kami. Tandaan nyo yan. Hindi namin kayo titigilan. Hanggat yung mga kumita sa flood control projects, maparusahan o makulong. Huwag nyong niloloko ang taong bayan. Habang nalulunod ang mga Pilipino, kayo nagpapakasasa dyan sa luxury bags nyo, dyan sa magagarang tirahan nyo, at dyan sa mga magaganda nyong ilong.